So, what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Andito na naman tayo. Medyo ang vlog natin ngayon ay sa tanong ng ka-acid natin na ano daw ang pakiramdam na bumaba ang potassium. Kasi talaga ako, ito, bago ko sana sabihin itong mga nangyari sa akin, yung mga sa pakiramdam ko, kasi sa mga ka-acid natin dyan na malakas pa yung anxiety, huwag kayong matakot. Yung mga sasabihin ko, talagang naramdaman ko lang to. Iwasan yung huwag matakot sa mapapainggan nyo sa sasabihin ko, mga ka-acid. Lalo na sa mga nahirapan pa ngayon sa acid reflux tapos nagkaroon na kayo ng anxiety. Yan mga ka-acid, kasi yung time na nasa ospital ako dati, bumaba talaga yung potassium ko. Yung kasi yung naging ano sa akin na naging resulta, bumaba yung potassium ko. Ngayon, ang mga pakiramdam nito kasi ang normal na potassium, kung daw nagkakamali, 3.5 to 5.0 millimilis per liter. Yan ang normal na ano ng potassium. Kung bumaba ka doon o tumaas ka doon, yun, marami ka nang mararamdaman sa katawan mo na talagang kakaiba. Na talagang ito na yung nalambot na ako noon, nanghihina na ako. Yun, isa yun sa nanghihina ka na, nalalambot ka na. Yung mga paa mo, hindi mo na maikilos. Dahil nga, malambot yung katawan mo. Tapos yung hindi na makadumi. Isa rin yun yung hindi ka na makadumi yan pag bumaba yung potassium mo. Yun, kasi dahil pangalawang araw yata ako, may pinainom na nila ako ng pampataas ng potassium ko. Hindi rin pwedeng bumaba yun, hindi pwedeng tumaas. Yun lang kailangan nun. Pinainom nila ako ng gamot para tumaas yung potassium ko. Ayun, kaya 2 araw ba ako ulit nakadumi noon time na yun. Tapos isa rin yung yung nalalambot ka. Yun nga, nalalambot, tsaka isa rin yung yung parang nanlalamig. Nanlalamig na rin yung katawan mo. Yun yung mga naging sintomas ko, mga ka-acid, sa bumaba yung potassium ko. Ayun nga, napakahirap talaga na pag bumaba din yung potassium. Kaya yung time na yun, yung nakalabas na ako ng ospital, paglabas ko ng ospital na yun, mga ka-acid, binigyan pa rin ako ng gamot para sa potassium. Pero alas mag-normal na yung potassium ko. Sabi sa akin, i-take ko lang daw mga 2 araw, yun. Okay na daw, sabi niya. Tapos, yun nga, bali ito pala yung mga ka-acid, mga pampataas ng potassium kung sakali na para mas mainam na pagkain din para tumaas yung potassium natin. Yung mga kamote, yan, mga matataas na potassium yan. Isa rin yan sa maganda na kainin. Kita nyo naman sa mga vlog ko ng una, kinakain ko talaga yung kamote, yung mga kamote, saging, saba. Yan ang mga kinakain ko. Tapos yung mga patatas, matataas na potassium yan, mga ka-acid. Tapos yung salmon, yun, kung wala naman pambiling ng salmon, kahit yung mga tuna, yung tuna ng mga barilyete, matataas na potassium din yan. Tapos yung itlog, tapos yung saging nga, mataas sa potassium. Tapos yung avocado, prutas, mataas din sa potassium yan. Yan ang mga magaganda sa katawan natin, mga ka-acid, mataas yan sa potassium. Yun, bali nasagot ko na yung tanong ng ka-acid natin kasi talagang gusto ko rin na sagutin yun kasi nga nagtanong siya sa akin kung ano daw nararamdaman ng mababang potassium. Pero wag ka mag-alala dahil kasi nga lahat naman yan, may mga gamot yan. Pagdating sa ospital, may mga gamot naman yan.
Pag bumaba yung potassium mo, tumaas yung blood sugar mo, may mga gamot lahat yan. Kaya huwag kayong mag-alala mga ka-acid. Ngayon sa mga nahirapan sa acid reflux, ilang beses kong sinasabi, huwag kayong matakot. Gagaling din kayo niyan katulad ko. Gagaling din kayo talaga. Kusang gagaling yan, kusa kayong gagaling. Mawawala lahat ng mga sintomas nyo, mga bara nyo rito sa lalamunan, pananakit ng dibdib, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, number 1 yan. Talagang sa tiyan lahat kasi nang galing yan eh. Yan, talagang dinanas ko lahat yan mga ka-acid, talagang sobrang hirap. Alam ko yung mga hinaing nyo, kaya patuloy pa rin ako sa nagbablog ako. Yan, kasi siyempre nababasa ko rin yung mga, mga chat nyo, mga ganyan. Tuloy din ako nagbablog para sa inyo mga ka-acid, para hindi kayo masyadong kabahan o matakot. Kasi talagang gagaling at gagaling din kayo. Gagaling at gagaling din kayo mga ka-acid. Sabi nga ni Diwata, ilipas din yan. Sabi niya nga, yun nga, yung na ano din natin yung vlog ni Diwata. Ilipas din yan, gagaling at gagaling din kayo. May araw din yan na gagaling kayo mga ka-acid. Lahat ng mga sintomas, mawawala yan. Tapos, yun nga, mga ka-acid, syempre, lagi rin tayo nanonood dati kay Doc Willie Ong. Sana, yun nga, panood ko rin sa YouTube. Yun, medyo, rin tayo, syempre nalungkot din, syempre kay Doc Willie Ong. Isa rin sa mga sikat na doktor yan at nagpapayo sa atin mga kalusugan. So, talagang nakakalungkot din, kaya talagang gano'n ang buhay, mga ka-acid. Hindi naman tayo permanente dito sa mundo. Walang permanente rito, lahat tayo mawawala talaga. Kaya huwag kayong matakot mga ka-acid. Andito lang si Cardo Talisay, lagi na agabay para sa mga ka-acid natin na nahirapan din sa acid reflux. Hintayin nyo lang yung mga katanungan nyo, sasagutin ko rin. Mag-ingat kayo lagi. God bless.